Alleluia, Alleluia. We praise you, O God. We acclaim you as Lord. The glorious company of apostles praise you. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners came and sat with Jesus and his disciples. The Pharisees saw this and said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" He heard this and said, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. Go and learn the meaning of the words. I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning po sa inyong lahat. 10 a.m. Saturday Mass is a Pilgrim's Mass. And so we pray especially and we offer especially this Mass for those people na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas o mundo at naglakbay papunta dito sa Quiapo Church. Kaya welcome po sa inyo sa mga galing sa iba't ibang lugar. Welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Mateo, isa sa mga apostol at isa sa mga manunulat ng Ebanghelyo. At ang panawagan o ang ating Ebanghelyo ngayon, sa ating Ebanghelyo ngayon, narinig natin yung proseso ng paglalakbay ni San Mateo mula sa pagiging makasalanan hanggang sa kanyang pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. At ang paglalakbay na ito ni San Mateo ay salamin ng paglalakbay natin bilang Kristiyano. Dahil kung papaanong tinawag si San Mateo para maging alagad ng ating Panginoon, ganun din naman, tinatawag tayo ng ating Panginoon para sundan siya. Sa unang bahagi ng ating Ebanghelyo, narinig natin, tinawag ni Jesus si Mateo at sinabi niya, "Sumunod ka sa akin." Pero narinig din natin, nakaupo si San Mateo o si Mateo sa customs post. Ano yung sinasabi dito na customs post? Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, bago naging alagad ng ating Panginoon, si San Mateo, siya ay tagasingil ng buwis. Pero yung mga tagasingil ng buwis ay tinuturing na kalaban ng bansa at kaaway ng mga Hudyo. Bakit? Dahil noong mga time na yon, dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ng imperyo ng Roma, ang Israel, syempre naniningil sila ng mga buwis. Pero ang isang tao magiging tagasingilang ng buwis kung siya ang mag-o-offer ng pinakamalaking buwis na ibibigay. Pero saan naman kukunin yung mga buwis na ito? Syempre sa taong bayan. And therefore, kung ang pinakamalaki na offer ng tax collector ang kukunin ng Roman Empire, syempre,
malaki din yung makukuha sa mga tao. And therefore, lalong naghihirap yung mga mahihirap. At syempre, yung mga pera na yun, hindi naman mapupunta sa kanila, mapupunta sa Imperyong Romano. And therefore, talagang makasalanan ang mga publikano, ang mga tax collector. Pero tinawag si Mateo hindi sa ibang lugar, pero sa mismong inuupuan niya bilang tax collector. Meaning, tinawag siya hindi bilang banal, pero tinawag siya bilang makasalanan. At kung titignan natin yung ating buhay, kung susuriin natin ang ating buhay, tayong lahat meron ding customs post. Tayong lahat meron ding inuupuan bilang publikano. So meaning, tayong lahat tinawag ng Diyos hindi dahil banal tayo, hindi dahil mabuti tayo, pero dahil tayo ay makasalanan. Kung si Mateo merong inuupuan ng tagapagsingil ng buwis, kung susuriin natin yung buhay, saan kaya tayo galing? Ano kaya yung kinalalagyan natin nung tinawag tayo ng ating Panginoon? Pero kung ano pa man yan, hindi na importante. Dahil ang mahalaga sa Panginoon ay hindi yung nakaraan natin. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung kasalukuyan. Ang mahalaga sa Panginoon ay yung ngayon. Si Mateo ay tinawag, dating tagasingil ng buwis, pero hindi na alintana ng ating Panginoon yon. Dahil ang importante, ngayon. Ngayon siya tinawag. Hindi kung ano siya dati, pero kung ano ang pwede siyang maging dahil sa ngayon. At ganun din naman yung sinasalamin ng ating mga panawagan, mga kapatid. Tinatawag tayo ng ating Panginoon para sumunod sa Kanya, pero hindi na importante kung ano yung nakaraan natin. And I'm sure marami sa atin, maraming madilim na nakaraan, maraming pangit na nakaraan, at marami din sa atin ang pumipigil sa atin na makasunod sa ating Panginoon ay yung nakaraan natin. Pero yung paalala sa atin ngayon, pinapakitaan tayo ng halimbawa ni San Mateo. Hindi na importante sa Diyos ang nakaraan. Kaya iwanan natin ang nakaraan. Dahil yung importante ay yung ngayon. At kailan tayo tinatawag ng Diyos? Ngayon tayo tinatawag ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Book of Psalm, di ba? If today you hear His voice, harden not your hearts. Kaya kung nakakulong pa tayo sa nakaraan, kung nakatali pa tayo sa kasalanan natin sa nakaraan, panahon na para lumaya. Panahon na para harapin ang ngayon at sundin ang ating Panginoong Hesukristo. At nung pagkatawag sa ating kay San Mateo, ang sunod niyang ginawa ay sumunod siya sa ating Panginoon. Inimbitahan niya sa kanyang tahanan at kumain. Nakasama niya ang ating Panginoon. At marami ding nakakita na siguro hindi maganda sa paningin nila. Kaya nga nagtanong sa ibang alagad, bakit nakikikain sa mga makasalanan ang inyong Panginoon, ang inyong guro? Ang pagkakaalam nila, yon ay pagkakamali. Sa mata ng mga Hudyo, yon ay hindi dapat. Pero kahit na ganoon, mga kapatid, pinapakita dito ng pakikikain ng ating Panginoon, ng pagtanggap ni Mateo sa kanyang tahanan sa ating Panginoon, pinapakita dito na para sa Diyos, hindi naman importante kung ano ang kakulangan natin. Hindi tinitingnan ng Diyos ang kakulangan natin, pero bagkus tinitingnan niya kung ano ang pwede nating ibigay. Maraming pagkukulang si Mateo bilang tao, bilang Hudyo. Malamang marami siyang nakotongan. Malamang marami siyang nalamangan. Marami siyang kasalanan, marami siyang pagkukulang. Pero hindi doon tumingin ang ating Panginoon dahil tumingin siya sa kayang ibigay ni Mateo. At ano yung kayang ibigay ni Mateo? Yung kanyang pagsisisi
Ano yung kayang ibigay ni Mateo? Yung kanyang tahanan. Ano yung kayang ibigay ni Mateo? Yung kanyang pagtanggap ng buong puso sa ating Panginoong Hesukristo. Ganon din naman sa atin mga kapatid. Pinapaalalahanan tayo ng halimbawa ni Mateo. Hindi tinitignan ng Diyos kung ano ang kakulangan natin. Hindi importante sa Diyos kung ano ang hindi kaya nating ibigay. Dahil ang importante sa Diyos ay kung ano yung kaya nating ibigay. Ay kung ano yung kaya pa nating baguhin sa buhay natin. At panghuli mga kapatid, sa unang pagbasa, narinig natin na ang Diyos binigyan tayo ng iba't ibang handog. May mga apostol, may mga guro, may mga tagapagpagaling at kung ano-ano pa. Sa buhay ni San Mateo, hindi lang siya naging tax collector, hindi yun ang totoo niyang misyon, pero siya, ang totoo niyang misyon ay ang pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ang pagiging apostol at pagiging manunulat ng buhay ng ating Panginoon. At pinapakita sa atin na kahit anong katayuan natin sa buhay, tinatawagan tayo para sa misyon para sa ating Panginoong Hesukristo. Kung si Mateo mula sa pagiging publikano, naging apostol at manunulat ng buhay ng ating Panginoon, malamang kung ano yung katayuan natin sa buhay ngayon, yon ang misyon natin. At ang kaya nating gawin ay pagbutihin kung ano yung ginagawa natin sa buhay, alang-alang sa komunidad at alang-alang sa Diyos. So kung ikaw ay guro, magpakaguro ka, magturo ka. Huwag ka nang mag-iwan lang ng isusulat ng mga estudyante. At kung ikaw ay pulis, magpakapulis ka. Gumawa ka ng mabuti. Magbantay ka ng taong bayan. Huwag kang mangotong ng kapwa. At kung ano-ano pa. At kung ikaw ay ina, huwag kang magmarites sa kapitbahay. Alagaan mo ang iyong anak at asawa. Dahil kahit anong katayuan natin sa buhay, yon ay maaari maging misyon natin sa ating Panginoon. At matutupad ang misyon na yon kung magiging mabuti ang ating gagawin. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, hinihiling sa atin ang ating mga pagbasa na tignan ang buhay ni San Mateo. Ang buhay niya na mula sa pagiging makasalanan, publikano, ay naging alagad ng ating Panginoon at sumulat pa ng buhay ng ating Panginoon. Ganon din naman ang panawagan sa atin, mga kapatid, hindi importante kung ano ang nakaraan natin, dahil importante ay yung ngayon. At ngayon tayo tinatawag ng ating Panginoon. Hindi rin importante kung ano yung hindi kaya nating ibigay at kung ano ang pagkukulang natin. Dahil ang importante ay kung ano yung kaya nating ibigay. At panghuli, kung ano man ang misyon natin sa buhay, kung ano man ang katayuan natin sa buhay, malamang yun ang misyon natin sa buhay. At gawin ito natin ang mabuti, nang sa gayon, makasunod tayo sa yapak ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Amen.